Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating 40 Days Prayer and Fasting. At ang ating pong temang pag-uusapan ay the things that I do to step into and claim victory over evil schemes of the enemy. So medyo napakaganda po ng ating pag-uusapan dahil ito po ay paano nga ba natin makaklaim ang victory kapag tayo po ay dumadaan sa pangungunyapit o pagkilos ng kaaway sa ating mga buhay. Pero bago po yan, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, narito po ang iyong anak, ang iyong abang lingkod, na muli po, Lord God, pag-uusapan namin ang patungkol sa iyong salita. Kung paano nga po ba namin makakamit ang tagumpay, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng mga pagkilos at paggawa ng kaaway, Panginoon. Naniniwala po ako, Lord, na hindi po ako makita habang ako'y nagsasalita, kundi ikaw sa buhay ko. Panginoon, samahan niyo po ako. Give me wisdom, give me knowledge. At Lord, I pray lahat po ng kanilang maririnig sa gabing ito ay magsibing kalayaan nila, Panginoon, sa anumang pangungunyapit ng kaaway. Makamit nila ang victory na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayun nga po ang ating pag-uusapan. Ay paano nga po ba natin makiklaim ang victory kapag tayo po ay dumadaan sa pagkilos ng kaaway? So minsan po ba naririnig na po natin o narinig na po ba natin na minsan sinasabi na ayoko na muna magpagamit sa Panginoon kasi every time na ginagamit ako ng Lord ay dumadaan ako sa matitinding pagsubok. Or narinig na po ba natin na bakit ganon? Kahit anong pilit ko, hindi ako makakawala sa ginagawa ng kaaway sa buhay ko. So, na-experience na po ba doon? Actually, marami po akong naririnig na ganon at every time na ako po ay may nakakausap, at nangangailangan ng counseling, naririnig ko na po ito ng ilang beses sa mga nakakakilala ko. And even ako, minsan, nung akin pong kabataan o akin pong pagiging bago sa pagiging Kristiyano, ay naranasan ko din po ito na every time pinipilit kong lumapit sa Panginoon at may gustong baguhin ang Panginoon sa buhay ko, parang pong hirap na hirap ako. Pero alam nyo po, meron pong mga ilang tips para po maranasan natin yung victory sa victory ng Panginoon sa buhay natin. So, ito po meron po akong bibigay sa inyong 3 tips, or ito po yung mga stages kapag nais ng Panginoon na makamit mo ang victory. So, number 1, when God is about to give you blessing or give you triumph and victory, pero 3 stages daw to. And number 1, you hit rock bottom. So, every time daw po na nais ng Panginoon na makamit mo ang katagumpayanan ng Panginoon sa buhay mo, minsan nararanasan natin bakit kung kailan gusto kong lumapit sa Panginoon ay tsaka tayo nakakaranas ng para tayo nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, mga pagsusulit sa Panginoon, yung mga pagkakataon na para bang ang hirap-hirap lalong lumapit sa Lord. Nakaka-relate po tayo, no? So every time na ang Panginoon may gagawing katanyagan o kahayagan sa buhay mo, or every time na nais ng Panginoon na magtagumpay ka, mayroong nagaganap sa buhay mo. At ito yung number 1, you hit rock bottom, parang ang dami mo lalong pagsubok, parang ang hirap babago, parang ang hirap mag-step forward para sa buhay mo. Amen po, di ba? So alam niyo po ba na may mga tao na ang tingin nila sa mga ganito ay lalo silang inilalayo sa Panginoon. Pero isa po ang gusto kong sabihin sa iyo, kapag nakakaranas ka ng ganito, hindi ka inilalayo sa Panginoon. Ito yung mga moment na ang Diyos ay sumasa iyo at nais niyang lumingon ka sa Kanya. Kakaiba po, di ba? Ano po natin na every time na nais ng Panginoong pagtagumpayanin ka, ito naman po yung panahon na dumaraan ka sa pagsubok. Pero ito rin yung panahon na sinasabi sa iyo ng Panginoon na narito ako, lingunin mo ako, tignan mo ako. So number 2, sabi rito, nagkakaroon ka ng self-reflection. So every time na gusto kang patanyagin ng Panginoon, bigyan ng katanyagan, bigyan ng victory ng Panginoon, nagkakaroon ka ng self-reflection. Ano ito? Ito yung mga stage na naiintindihan mo na, nauunawaan mo na kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Dumating ka sa pagsusubok, nasusubok ka, lalo kang napaghihirap, nakakaranas ka ng matinding kahirapan, ng struggle. Pero ito naman yung pangalawang stage, nagkakaroon ka na ng self-reflection at nauunawaan mo, kaya pala ako dumadating sa ganitong pagsubok. Dahil
ito na yung panahon na kailangan naman akong tumingin sa Panginoon. Dahil nais ng Lord na may baguhin sa iyo. Nais ng Lord na may gawin sa sitwasyon mo. At nais ng Lord na dumating ka sa pagkakataong pagsisihan mo ang mga bagay na nagawa mo. So, you hit the rock bottom and then ito naman yung self-reflection para mag-reflect ka sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Nakikita mo, kaya ko pala pinagdaanan itong mga matitinding problemang ito ay dahil ang Panginoon ay merong gustong baguhin sa buhay ko. Merong gustong gawin ng Lord sa buhay ko. And this time, binubuksan mo na ang iyong puso. Binubuksan mo na ang iyong buhay upang magkaroon ng mabuksan at magawa ng Panginoon ang layunin niya sa buhay mo. So sa number 3, dito na pumapasok ang victory or triumph. Paano po ito? Sabi sa Psalms 126:5, those who sow with tears will reap songs of joy. So kung dumaan tayo sa mga pagluluha, ito naman po yung time na nakakamit na natin ang joy para na galing sa Panginoon. Sabi dito babalikan natin paano upang magkaroon tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil tayo ay nagtagumpay sa lahat sa tulong ng Diyos. So after nating makaranas, after nating ng mga pagsubok at ma-reflect natin ang ating sarili, and then eto na, ibinibigay na ng Diyos ang ating tagumpay. Sa paanong paraan? Lahat ng mga niluha mo, pinapalitan ng Lord ng joy. At ito lang ang tip, kapatid. Sa mga pagsubok na pinagdaanan mo, gaano man ito'y kahirap, lagi mong iisipin na ito'y nagpagtagumpayanan mo dahil sa Panginoon na sumasa iyo. Hindi dahil sa sarili mo, dahil matalino ka, dahil magaling ka, dahil malakas ka, kundi dahil ito sa Panginoon na sumasa iyo. Hindi mo mapagtatagumpayanan ang lahat ng pagsubok na nararanasan mo kung hindi mo ito sasabihin at ipoproklamang ito'y galing sa Panginoon. Ngayon, kapatid, tayong lahat, sabi nga dito, yung pagtulong ng Panginoon, no more pain. In this stage, tutulungan ka niya to grow and to be closer to Him. So sa mga gatong stage na pagtagumpayanan mo na lahat, ito na yung time na mas magiging close ka na sa Panginoon. You will draw near to Him. Lalapitan mo siya. Kapatid, sa any season ng iyong buhay, may mga pagkakataon na sobrang saya, sobrang lungkot, at pinagdadaanan may mga matitinding pagsubok. Pero kapatid, tignan mo ang Panginoon. Tignan mo ano nga ba ang dahilan kung bakit mo pinagdadaanan ito. At maaaring sa oras na ito, totoo nga ang sinabi sa number 2 na maunawaan mo na may nais baguhin ng Diyos sa buhay mo. Maunawaan mo na may dapat kang baguhin at inihahanda ka ng Panginoon into triumph. Ano lang ang nais niyang gawin? Pagsisihan mo. Maaaring ang lahat ng mga pinagdadaanan mo ngayon may kinalaman sa iyong mga nagawa ng nakaraan. At maaaring ito yung mga scene na paulit-ulit mong ginagawa. Pero nais ng Panginoon na pagtagumpayanan mo yon. Nais ng Panginoon na mawala ka sa anumang mga pagsubok na yon. Hindi ninais kailanman ng Panginoon na manatili ka dyan, kapatid. Hindi ninais ng Panginoon na manatili ka sa anumang hardship na dinaranas mo ngayon. Kung pupunta ka sa number 2, na self-reflection, mag-reflect ka, magsisi ka. Unawain mo ano ang nais ng Diyos na gawin sa buhay mo. Huwag mong talikuran ng Panginoon. Huwag kang umurong. Huwag kang sumuko. Tignan mo ang Panginoon, may babaguhin ng Diyos. At alam mo ba, kapatid, after ng mga yan, nandiyan ang victory and triumph. Sabi nga sa Romans 8:37, no, in all things, we are more than conquerors through Him who loves us. At sabi dito, that our victory is not self-acquired. Hindi ito galing sa atin, kundi nag-iisang galing sa Panginoon. So tayo daw po ay nakipaglaban at nakamit natin ang victory nito, hindi dahil tayo ay magagaling, but because God is with us. Kaya kapatid, kung tumaranas ka ng mga pagsubok at every time na nilalapit mo sa Panginoon, Lord, gusto kong mabago ng aking ganito. Gusto kong mawala ito sa akin. Gusto ko pong magtapos sa mga problema kong ito. It's time for you na mag-self-reflect ka. At alam mo, pagsisihan mo mga bagay. Baka mayroong pinag-uugatan ito. At alam kong narinig mo ito dahil gusto ng Panginoon, nais ng Panginoong sabihin sa iyo na nais kanyang pagtagumpayanin. Ito'y nagawa niya na sa akin, nagawa niya sa marami. At alam kong magagawa din ng Panginoon at patuloy na ginagawa ito ng Panginoon sa buhay mo. Kapatid,
sa lahat ng bagay, tayo'y mananagumpay dahil sa Kanya. Dahil mahal tayo ng Panginoon. At nais ng Panginoon na magtagumpay ka. Lahat ng mga narinig mo about victory, about lahat ng pagtatagumpay mo sa gawa ng kaaway, hindi yan dahil sa iyo. Kundi dahil ang tagumpay na yun nakamit mo, dahil mayroong Diyos na tinignan mo at sinukuan mo ng lahat ng mga pinagdadaanan mo. At naniniwala ako na habang naririnig mo ito, nauunawaan mo din na hindi ka dapat sumuko. Na sa mga panahon na lumalapit ka sa Diyos at parang piling mo, lalong dumarami ang mga pagsubok mo, hindi kapatid. Dahil sa bawat pagsubok mo na yan, hindi ka iniwan ng Panginoon. At batid ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan mo. Ang nais niya lang ngayon, isuko mo yan sa Panginoon, humingi ka ng tawad, and there is victory. Dahil naniniwala ako, nakikipagbaka ang Diyos para sa iyo. Ayun lamang po mga kapatid, at sana po sa ating short message na ito na na-reflect tayo, nakapag-nilay-nilay tayo. Actually kapatid, maging ako, habang binabasa ko ito at inuunawa ko, many times na dumaan ako sa mga pagsubok, and until now, binabago ako ng Panginoon. Until now, may mga bagay akong ipinapanalangin na parang ang hirap mawala sa akin. Pero ang Diyos ay naglalagay ng mga tao, hindi dahil para maging kaaway kalaban mo, kundi naglalagay ng tao para maituwid ka at para mabago ang sarili mo, mabago ka. Kaya purihin ng Panginoon at naniniwala ako na narinig mo ito ngayon because mahal ka ng Diyos. Ay lamang po mga kapatid, at salamat po sa pagkakataong ito na enjoy nyo ang pakikinig nito sa simpleng mensahe na nagbubuhat sa Panginoon, and nawa ito'y magdulot ng kaligtasan, pagpapala at tagumpay sa iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, akin pong dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga nakapakinig, Panginoon. Lord, ano man po ito, Ama, ano man pong mga narinig mong na bahaging salitang ito, Lord God, hindi po ito galing sa akin, kundi galing sa iyo. Sabi mo nga po, Panginoon, kapag mayroon kang gagawin sa aming mga buhay, minsan nakakaranas kami ng mga matitinding pagsubok, hindi para kami sumuko, kundi para tignan namin ang kaya mong gawin sa aming mga buhay. At para makita din po namin yung aming mga sarili na mayroon kang gustong gawin pagbabago. Na minsan may nilalagay kang mga tao, hindi dahil gusto mong baguhin yung taong yun, kundi kami mismo, Panginoon, ay gusto mong baguhin, Lord God. Gusto mo, Panginoong, managumpay sa mga maaaring mga pag-uugaling hindi namin na nakikita, hindi namin nauunawaan. Ama, dalangin ko sa lahat ng makakarinig ito, maunawaan nila na ang naisin niyo po sa aming buhay ay hindi po maging talunan, kundi maging mananagumpay. Kasi po, Ama, mahal niyo po kami. At lahat ng labanang ito, Panginoon, kasama ka namin. Lord, maunawaan namin, Lord God, that there is triumph, Lord God. There is victory over evil schemes. At naniniwala kami, Lord, hindi ko kami malilin lang ng kaaway. Once na kami po ay nakatingin sa iyo, once kami po ay sa iyo lumalapit at naniniwala. Kaya Ama, sa oras na ito, samahan niyo po ang lahat ng mga nakikinig at mga makakarinig pa nito. That Lord, lahat ng aming mga pinagdadaanan, lahat ng aming mga pagsubok, gaano man po ito kalaki, gaano man po ito kalalim, Panginoon, Lord, ang nais niyo lang tignan namin kung gaano ka naman kalaki at mas malaki sa mga pagsubok na ito. Dahil naniniwala po kami that all things, Lord, kami po, Ama, ay pinagtatagumpay nyo dahil sa iyo at dahil sa pagmamahal mo. Lord, maraming salamat, Lord God. At Lord, sa pakikinig na nilang ito, Panginoon, there is victory, Lord God. There is victory, Lord God. And Lord, you love us more than anybody else, Lord God. At kami po, Panginoon, ng iyong beloved, Lord God. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa tagumpay. Maraming salamat sa pagmamahal. And Lord, I pray, Lord God, na habang sinishare ko po ito, Lord God, I also share love. I also speak love, Lord God, sa lahat ng nakakarinig. At Ama, kung sino man po, Panginoon, ang mga may pinagdadaanan, I pray, Lord God, and I declare na malagpasan nila ito at makita nila na ikaw ang kanilang kasama. Lord, maraming salamat po. At even, Panginoon, sa mga may karamdaman, Lord God, ang pagsubok man nila, yung karamdaman, Panginoon, naniniwala po ako na sa pamamagitan ng yung mga latay kami nagsigaling na. Kaya lahat po, Panginoon, na may mga ubo, trangkaso, high blood, UTI, uric, Panginoon, matataas na blood sugar, matataas na blood pressure, Lord, ang lahat ng yan, may pangalan yan. Ngunit ikaw na dakilang Diyos, ang may pinakamalaking pangalan at kaya mong talunin, palayasin, Panginoon, ang mga karamdamang yan sa amin, Lord, dahil ikaw, Panginoon, na nagsabi na sa pamamagitan ng mga latay kami nagsagaling na, Ama. At Lord, itinataas ko din po namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas,
Lord, hindi po namin alam sa ganang amin, Panginoon, kung ano po ang nangyayari sa aming bansa. But Lord, ibinibigay po namin sa ito. Lord, ang amin lang pong gagawin, Lord God, ay manalangin, lumuhod, Panginoon. Lord, katulad ng lagi mong sinasabi, ano ang nais mong gawin sa amin, Panginoon? Ang nais namin, Lord God, ikaw ang maghari sa bansang ito, sa aming iglesia at sa aming pamilya. Lord God, I pray also na patuloy, Panginoon, na ang tagumpay mo ay sumaamin sa bansang Pilipinas, sa aming iglesia at sa aming pamilya. Lord, maraming salamat, Ama. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, Lord. Lahat ng ito na aking pinanalangin, patuloy, Lord God, ang aking patuloy na sinusumamo, Panginoon, let your will be done. Thank you, Jesus. I worship you. I glorify you in Jesus' name. Amen and amen. Muli, isang mapagpalang gabi at matagumpay na gabi sa bawat isa. God bless us all.